Okay, sige. Sagot tayo. Another problem sa weirs. Password ata to, pero di ko maalala. Basta nasa CE Ref Vol 3 yan. Mostly doon yung mga weir. Kasi sa volume 4-5, wala akong nakita or baka na-overlook ko lang. Basta volume 1, 2, 3. Labasin yung weirs na. Okay. Simula lang kay, ano na, Engineer Staniero. Di na nalabas yung weirs eh. Yun yung CRF Volume 4, 2015 onwards. Okay, so determine the discharge of the weir having a head of 0.60 meters in liters per second. So discuss muna natin yung parts ng weirs, no? So ayan, dito na lang tayo. Ayan, nag-attach na ako dito. Ito na lang gamitin natin. Yung isang side lang tong nakikita dito kasi. Yan na lang natin sa sunod, yung broad-crested tsaka sharp-crested. Hindi pa naman yun dito kailangan. Though may sinabing sharp-crested pero wala kasi sinabi na height ng weir. So kailangan nyo ng height ng weir plate para doon. May formula din kasi doon. So basically dito sa weirs, puro to empirical. O, kung may kakabisaduhin ka man na formula, dito mo ilaan yon. Yung iba naman kasi sa hydraulics, geotech, yung iba naman doon, di mo na kailangan kabisaduhan ng formula eh. Diba? Yung mga empirical lang. Yung iba kasi derivable naman eh. Sobrang iksi lang din. I mean, madali lang siya i-derive. Oh, ayan. So, again, determine the discharge of the weir having a head. Yung head, pinapangalanan niya nating H. Yan pa rin. Same pa rin sa orifice. Diba? Orifice. Ano pa ba? O kasi ito, measuring device tong weirs eh. Kasama niya yung orifice, venturimeter, pitot static tube, ano pa, nozzle. Nakalimutan ba ako? Lima ata yun sila. Ano ba una? Orifice, nozzle, jet, venturimeter, pitot static tube. May nakalimutan ba akong isa? Weirs. Lima or anim? Hindi ko lang ata ma-recall yung isa. Ayan, mga measuring device yan. So, yun yung head, H. Yun yung ano, distance from the crest. Ayan, crest to the water surface. So, yan yun, letter H. From the crest to the water surface. And ito yung height ng weirs. O, di pa kailangan dyan. Height ng weir plate. Pinapangalanan naman natin yung P for plate. Pero di naman natin kailangan yan sa ngayon pa. O, yan lang yun. Di ba? Then, yung width niya pala, either pwede siyang suppressed. Yan, suppressed kapag walang restriction, sagad na sagad. Yan. Todo, nakatodo yung ano niya. Yung paglagay ng weir, kasi obstruction yung ano, di ba? Weir. So, ayan. So, may sagad, suppressed yon. Then, kapag ganitong, um, parang hindi lahat, okay, hindi nasagad, either one end or two end contracted. Ito one end contracted, ito two end contracted, dalawa. Dalawa na bawas, dito isa lang. Ayun lang yun. Okay, either suppressed or contracted lang din yung rectangular weir natin. So in this case, if a two-end o two-end daw contracted rectangular sharp crested weir, 3 meters long, 3 meters long yung weir is used. So anong hinahanap natin yung discharge, that is Q or yung flow rate niyan. Okay, so ito yung general formula niyan. Ito nga yung sabi ko, 2/3 times C, square root ng 2G, L, H plus. Ito, yun yung head gamit yung sa velocity of approach. Okay. Minsan naman kasi nene-neglect yan eh. Madalas, nene-neglect din. Madalas pala, talagang nene-neglect. Itong CW, pinapangalan natin yung wear coefficient. Iba yan sa coefficient of discharge. Yung wear coefficient, gagamitin mo sa coefficient of discharge. Actually, ano nga to eh. Mali nga to eh. Oo, C dapat to. Na parang napagpalit. Ito yung wear coefficient. Napagpalit ka mo. Oo, napagpalit yan. Ito yung C, tapos yun yung CW. Yan yung CW, wear coefficient kasi ayan yung ginagamitan natin ng ano, para sa broad crested, sharp crested, ginagamit yun. O nga, napagpalit pala dito na. O, C sub W kasi yun eh. Kasi tandaan niyo lang na yung C, yun yung pinakabuo. CW, nasa loob siya nun. Okay, so basically ito yung buong C.
2/3 ng square root ng 2g. Ay, ayusin ko nga to. Ayusin ko na lang kinuha ko lang din kasi. Naman gumawa ng sariling materials. So, basically, 2/3 ng CW, square root ng 2GL. So, ito yan yung C. So, ko ba siya ilalagay? Dito na lang. Yung C natin ay 2/3 ng Weir coefficient times square root ng 2G. Okay? Tapos, ayan na. L, H plus velocity, height and velocity of approach is to 3 halves minus HB is to 3 halves. Ito yung dapat. In general talaga. Diyan naman magmumula yan. For rectangular yan Hindi ko pala nasulat, no? For rectangular lang yan. Iba yung triangular. Dalawa lang kakabisaduhin mo. Yung rectangular at saka triangular. Kasi yung trapezoidal, parang pinag-add mo lang naman yun. Yan. Again, ayusin natin to. 2/3 ng Weir coefficient. Ayusin lang natin para siya. Tawag nito. Akma siya sa mga susunod na discussion about yung sa, nga, sharp-crested, broad-crested. Okay? So ito yun. Pag na-neglect mo yung velocity of approach, kasi di ba ito, gamit na to, di ba, sa orifice pa lang. Yung v squared over 2g or v is equal to square root ng 2gh, di ba? Gamit na yun. Square root ng 2gh. Orifice pa lang, pitot static tube, gamit na gamit yan. So, familiar ka na dapat dyan, di ba? So, kapag na-neglect mo yung velocity of approach, 0 to, edi magiging 0 yung buong yan. So, 0 to, edi yung natira, 2/3 ng Weir coefficient, square root ng 2GL, times h raised to 3 halves na lang. Nawala yung HV. Ayun. Or, ayan na, pag ginamitan natin ng Francis formula, yung C naman natin ay 1.84 for SI and 3.33 naman yan for English unit. So, yun lang naman. Di ba? So, yung C ginagamit natin, 1.84. Tapos, ito na lang yung, ito na simplified niya, 1.84 LH raised to 3 halves. Yun lang. Pag i-apply mo velocity of approach, balik mo lang to. Di ba? Ito na lang yung kakabisaduhin naman yan. Pero, kasi madalas, meron din kasi yung kinoconsider na velocity of approach. Actually, na-discuss ka na rin yun, di ba? Meron naman na akong video doon. Ito yan. 1.84 L sa h raised to 3 halves. Ayan. So, sige, dito tayo. So, ayan. Obviously, ang default dito is neglect mo yung velocity of approach. Unless otherwise stated, diba? I-neglect mo siya. Okay, kasi negligible naman talaga yun eh. Okay, so ayan na. Lipat ko nga to dito. Para dito ako magsulat. So, to end, contracted, rectangular, sharp-crested. So that it's Q. Yun lang yung Q. L. Pero since contracted yan, imbis na L yung gamitin mo, L prime. L, oops. Ano to? Ang default din pala dito is yung pag lang binigay na discharge coefficient, yung kay kay Francis. Francis formula. 1.84 L prime H raised to 3 halves. Yan na yun. Pero yung L mo dito, kapag 2-end, dito na yun. Kapag 2-end, pag 2-end contracted, length minus 0.2 ng H, parang bawas ka ng 10% 10% ng head sa bawat end contraction. Pag one end contraction, isang 10% lang. 10% lang ng H. Okay? Then kapag two end contraction, 20% ng head. Ganun lang. So, ang L prime is L times, L minus 0.2H. Okay, so ang mangyari na dito, 1.84, ang L prime magiging L minus 0.2 to N, diba? Times head. 1.84 L, H raised to, L prime pala, H raised to 3 halves. O kaya, yan lang yung binigay. Length lang, or width lang, and yung head. Direct sub na yan. Diba?
Meron kang, ayun, head o 0.6. Tapos, ang width mo, ay length mo, yun na rin yan. Length width dito, parang ano lang interchangeable dito eh. Minsan width ginagamit na term, o yun. Width, ano pala, length pala dito. Meron iba na width yung nagagamit na term. Hindi yung perpendicular to the page, pero yung sa where. So, kamalito doon. Hindi naman ginagamit kasi yung perpendicular to the page. So, interchangeable yung length and width dito. Okay, 1.84 L length 3 meters minus 0.2 ng head. Ay, wait lang, mag-store nga ako. Length lagay ko sa x. Minus 0.2 ng head. Head lagay ko sa I na lang. 1.84 L prime h raised to 3 halves. Okay, so ang length natin or width ng channel ba to? Yeah. Saan na to? Actually, contraction pala siya, no? So, ito lang yung weird pala. So, 3 meters. And then, may contraction kasi yun, eh, no? Then, yung head niyan ay 0.6. O, yun. 2.462. That is in cubic meters per second. O, para makuha mo liters per second, huwag mo na times by, times ba? Oh, yeah, times mo yung 1,000. Engineering notation na lang yan, no? Ibig sabihin na times 10 to the negative 3, parang ano yan, kapag naka-divide yan by 1,000, 'di ba? So, yan. Parang ano to? Yung ano lang, conversion lang ng cubic meters per second to liters per second, 'di ba? Kasi dapat alam mo na yung conversion na yun, 1 cubic meter per second. O dapat ang alam mo na 1 cubic meter ay 1,000 liters. So parang nag-multiply ka nga lang ng 1,000. Yeah, from 2 point something times 1,000, ayan, 462. Pero para sa iba, ano na lang yan, engineering notation na lang yan, 2,462.846. Ayan yung sagot. Okay, and then sunod, if a Chipoletti, yun pa pagbasa nun. Chipoletti ware is used with length of 2.5 meters naman. Okay, so ang ginagamit naman dito, itong Chipoletti, ano to, a specific kind ng trapezoidal. Ito, take note sa trapezoidal. Di ba? Ito yung sa rectangular. 2/3 C, square root ng 2G, LH raised to 3 halves. Yung triangular is 815 C, square root ng 2G, tan. Ito over 2, H raised to 5 halves. Ito yan. Pinag-add mo lang. Kasi di ba, pwede mo naman kasing gawing rectangle tapos triangle yung trapezoid, di ba? Isang rectangle tapos itong dalawang triangle pagtabihin mo, nakabuo ka. Kasi formula lang naman yan ng volume eh, di ba? Volume flow rate. Volume divide by time. So, pwede mong gawing area. Paano ka mag-add ng areas. Ganun lang din. So, kaya wala kang pinoproblema dito sa trapezoidal. Pero kapag specific kind yan ng trapezoidal, chipolete, ito mas madali. Kapag yung ano niya, yung slope daw, ito marami kasing ginagamit na ano dito eh. Pag chipolete, minsan kasi sinasabi na lang siya, minsan nagbabanggit niya ng angle. So ito, ganito daw. Yung tan theta is 1/4, yung slope niyan bale. So lalagyan natin dito, tan theta opposite 1/4. So ang slope, pwede kasing ganito siya isulat. 1 horizontal is to 4 vertical. Di ba? 1 horizontal, 4 vertical. Pwede rin naman kunin mo yung tangent theta, yung angle niyan mismo, or arctan. Arctan pala niyan. So, ang angle theta is what? Arctan 1/4 lang naman yan. Arctan ng 1/4, make sure naka-degrees ka. Ayan, pwedeng ganyan yung nilagay. 14 degree 2 minutes. Kung nakabisado 10.48 seconds. Pwede naman yung complement niyan, ang binanggit, yung dito. Ito, with respect sa vertical, di ba? What if with respect to horizontal ka, dito, alpha. Pangalanan natin tong alpha na lang din, no? Dito ko na lang ilagay para walang, ang nakasulat. So, ang alpha, that's 90 minus theta. Pwede rin niyang isulat. Alam ko lumabas na to pastboard eh. 78 point something. 76. Wala na. 90
minus answer. Ayun nga, 75 pala. Point something. 75 degrees. 57 minutes. Or kahit malapit lang dyan kasi di naman eksaktong 1/4 yung nagamit. 75, 57, 49.52. 75 degrees, 57 minutes, 49.52 seconds. So, ayan, pwedeng itong gamitin. Ito, pag nakita ka ng ganyan na value, so, chupulete na yan. One horizontal, for vertical, o pwedeng baliktad, for vertical, one horizontal. Sulat ko na nga rin. For vertical, one horizontal. Okay, chupulete yan. So, ang gagamitin mo, ayan na, 1.859 LH raised to 3 halves. Imbis na 1.84 kanina, yung pang Francis formula kasi yan, 1.859 naman ito, LH raised to 3 halves. So, ito, wala nang contraction. So, sagad-sagad mo na magagamit yung length na yan. So, this one is Q naman, 1.859 LH raised to 3 halves. O head, yun pa rin pala, no? Di naman nababago. 1.859 L H ay H raised to 3 halves. O, yun. Ano ba? 2.5 na pala. Head, 0.6 pa rin. So, 2159. O, engineering notation na lang. Dalawang beses kasi unang pindot mo kasi nun, oops, sumobra. Unang pindot mo times ano siya. Ayan, yung mismong, ano lang, lalagay lang siya ng exponent. O, pangalawang pindot mo, engineering notation, pa-rate ka kasi eh. So, palaki ng palaki yung value. Okay, so palaki ng palaki yung ano mo dito. Ito paliit ng paliit. Pag inopposite mo naman, shift engineering, o pabalik ka naman. Ayan, 2159. O, neglect mo na lang to. Basta alam mo na yun na yun. 2159963. O, yan naman. O, for 90-degree triangular wear, dapat pala inuna yung triangular bago yung ano, no? Trapezoidal. O, for triangular naman, usod ko nga lang to. Ayan, for triangular, so yun, yung kanina, 8/15 naman, C, square root ng 2G, tanda, yun in general for triangular. Pero kung mas madali siya kapag 90 degrees, or yun, parang sa ano nga, most efficient section, di ba? O, madali lang to, 1.4, H raised to 5 halves naman. Wala nang length na ito. Okay, height na lang, yung height ba? Head. Parang ganun, height na rin siya, depth na rin siya, di ba? So 1.4 H raised to 5 halves naman for 90 degrees. May tawag dito eh. Nakalimutan ko. Susunod na lang. So Q 1.4 H raised to 5 halves. Ayan, 1.4 H raised to 5 halves. 1.4 head raised to 5 halves. 0.6 pa rin. 390. Engineering notation. Ito, isang beses na lang. Pinindot. Yung kanina kasi, naging ano, tawag nito, may ibababa pa. 'Di ba? Kaya nag-zero muna. Ito, automatic na siya pag pinindot mo, engineering notation. -3 na agad. 390.397. Ganun. Ganun lang mag-solve na ito. Ayan, madali pa lang yan. Ayan. We learned. Ito pala. May ginawa pala ako niyan. Ginawa akong, wait. Ayan, ginawan ko yan ng program ulit. Checking. Dito. Ayan. So, 2N contracted, we're 3 meters long. 2N contracted, 3 meters long. Automatic magka-calculate yung L prime niyan. Tapos, ang head niya pala, wala pala tayo na ito pa. Wala pa na ito. Upstream depth. So, head of wear, 0.6 yun, diba? Ayan. 2N, 2462. Pag Chipolete naman, length na 2.5, Chipolete, 2.5. Kung tama ba pronunciation, double check na lang. 2.159 naman. Ayun, 2159. And pag 90 degree, head lang to eh.
390.397. Walang length doon. I-block ko nga to. Okay. Ayan. Wala naman ilalagay dyan eh. 390. So, ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.